Sa patuloy na tariff war ng China at Amerika, tila kinabahan ang China at gusto na nito ngayong makipag-usap sa Amerika upang matigil na umano ang digmaan ng taripa matapos lapatan ng Amerika ang China ng matinding 245% na taripa. At China, pinuna ang bagong update ng Google Map kung saan makikita na ang pangalang West Philippine Sea sa bagong mapa. Sakop nito ang Ayungin Shoal at Scarborough Shoal, ngunit sinabi ng China na anumang pagbabago sa pagpapangalan na ito ay maaaring humantong sa higit pang mga hindi pagkakaunawaan sa mga sensitibong lugar. At sa ibang balita, nagpadala ng iba't ibang assets ang Amerika sa bansa tulad ng mga F-16, F-18, V-22 Osprey at iba't ibang mga missiles kabilang ang Nemesis na posible umanong mananatili sa bansa at malamang na maglulumpasay na naman sa galit ang China. Kinumpirma ng isang opisyal ng militar ng Pilipinas na si General Michael Lojico sa isang press conference na dumating na sa Pilipinas noong Martes ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis ng militar ng Amerika para gamitin sa mga pagsasanay militar ng Pilipinas at Amerika. Tumanggi si Lojico na sabihin kung nasaan ang mga lokasyon ng mga Nemesis, ngunit una itong nakita sa Cagayan kamakailan lamang. Ang deployment ng ground-based anti-ship missile system na ito ng Amerika ay kasunod ng anunsyo ni US Defense Secretary Pete Hegseth noong nakaraang buwan na ang Nemesis ay itatampok sa joint exercise sa bansa ngayong taon. Yung mga weapon systems na galing sa US Army, yung Typhoon at yung galing sa US Marines, yung Nemesis. Dahil kailangan ay mag-train tayo dito sa mga modern weapons na ito, dahil nga kung sakali na someday we will get these weapon systems in our inventory, marunong na tayo kung paano natin gamitin ito. Nang tanungin naman ng mga media ang mga opisyal ng militar kung ang sistemang Nemesis ay mananatili nga ba sa Pilipinas pagkatapos ng balikatan, sinabi ni Colonel Doug Krugman ng 1st Marine Expeditionary Forces ng Amerika na depende o posibleng oo. Dagdag pa nito, ang sistema ay angkop umano sa AFP at hiniling ito para sa AFP. Ngunit narito umano ito sa ngayon para sa mga layuning ehersisyo. Sinabi naman ni Lojico na ang puwersa ng Amerika ay nagpadala rin ng mga F-16 fighter jets, Marine Corps F-18 fighter jets at MV-22 Osprey. Ang sistemang Nemesis ay sasamahan din umano ng iba't ibang kagamitan ng Amerika kasama ang HIMARS, Stingers at Avenger system. Binigyang diin ni Lojico na nakakatulong ang joint exercise na matiyak na ang iba't ibang assets ng militar na ito ay mabisang magtutulungan bilang isang pinagsamang puwersa. Nagpahayag din umano ng interes ang Pangulo na obserbahan ang isa sa mga kaganapan na posibleng ang bagong Integrated Air at Missile Defense Activity na isang mahalagang aktibidad. Ayon kay Lojico ay malaki ang posibilidad na mananatili din sa bansa ang Nemesis tulad ng Typhoon missile system at posible ring punahin na naman ito ng China. Kaya ayon kay Lojico, we are agnostic to whatever reactions other countries may have with the exercise. But as I've always said in all the previous exercises, every country, big or small, has the absolute and inalienable right to defend itself. That means that we also have a right to train for that defense and with the partners, our treaty allies. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa patuloy na tariff war ng Amerika at China, tila kinabahan ang China at gusto na nito ngayong makipag-usap sa Amerika upang matigil na ang digmaan ng taripa. Noong March ngayong taon ay sinimulan ni Trump ang pagpataw ng 10% na taripa sa mga produkto ng China, ngunit gumanti ang China ng 10% na tarif sa Amerika. Nagalit si Trump at bigla nitong itinaas sa 54% na taripa. Ngunit hindi nagpasindak ang China at gumanti naman ito ng mahigit sa doble na 125%. Kaya't sa patuloy na paghihiganti ng China sa nais ni Trump, inanunsyo ni Trump kahapon na lalapatan nito ng 245% na taripa ang China. Dahil sa sobrang laki ng taripang ipinataw ni Trump ay tila kinabahan ang China, kaya't sinabi ng spokesperson ng
China na si Lin Jian na nais umano ng China na lutasin ang tariff war sa pamamagitan ng dialogo at negosasyon sa Amerika. Anya, dapat umanong ihinto ng Amerika ang pambablackmail at makipag-usap sa China batay sa pagkakapantay-pantay, paggalang at pakinabang sa isa't isa. Ang sagot naman dyan ni US President Trump, ang China dapat umano ang gumawa ng hakbang sa anumang negosasyon at ang bola umano ay nasa court ng China. Ani Trump, ang China dapat ang makipag-usap sa kanila dahil hindi umano gagawin ng Amerika na gumawa ng hakbang upang maunang makipag-usap sa China. Matapos ang mga pahayag ni Lin Jian tungkol sa tariff war ay sunod namang binanggit nito ang tungkol sa bagong update ng Google Map kung saan makikita na sa online map ang West Philippine Sea. Binigyang diin ni Lin Jian na ang South China Sea ay matagal na umanong kinikilala bilang isang international at tinatanggap ang pangalang South China Sea sa pandaigdigang komunidad kabilang ang United Nations at iba pang international umanong organisasyon. Sa bagong mapa ng Google ay kasama sa West Philippine Sea ang Ayungin at Scarborough Shoal, ngunit ayon sa China, ang mga islang yan ay sakop pa rin umano ng kanilang South China Sea. Anya, anumang pagbabago sa pagpapangalan na ito ay maaari umanong humantong sa mahigit pang hindi pagkakaunawaan sa mga sensitibong lugar.